Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at naging biktima ng mga fake news tungkol sa I-12,000 na universal pension, pakinggan ninyo muna ako ng mabuti. Hindi totoo ang mga kumakalat na balita na lahat ng seniors ay makakakuha ng I-12,000 kada buwan. Pero may magandang balita tayo ngayong September 2025. Ang SSA ay nagsimula na ng kanilang Historic Pension Reform Program na magdadala ng 3 taong sunod-sunod na pagtaas ng pensyon para sa lahat ng uri ng pensioners. Ito ang una sa loob ng 68 taon na history ng SSA na may ganito kalaking pagbabago. Kasabay nito, may mga developments din tayo sa Universal Social Pension na pinasa na ng House of Representatives at naghihintay pa ng final approval. Ang totoo, mga lolo at lola, maraming mga seniors ang hindi pa alam kung paano makakakuha ng tamang impormasyon at kung ano ang mga totoong amount na makakakuha nila. Marami ring hindi alam na may mga hidden benefits na pwede nilang maklaim at may mga strategies para ma-maximize ang kanilang retirement income. Kaya ngayon, uupo tayo dito sa hapag at pag-uusapan natin lahat ng kailangan ninyong malaman para hindi kayo mapag-iwanan, mga kapamilya. Una sa lahat, ayusin natin ang mga facts. Ang SSA Pension Reform Program na nagsimula ngayong September 2025 ay para sa mga current pensioners, yung mga may existing pension na. Hindi ito para sa lahat ng seniors ha. Ang programang ito ay suportado ng comprehensive actuarial studies at may structured 3-year increase sa pensions para sa lahat ng pensioners. Ito ay ang unang multi-year adjustment sa loob ng 68 taon na kasaysayan ng Ngayon, kung kayo ay may existing pension, check ninyo ang inyong account dahil nagsimula na ang unang batch ng increase ngayong September. Ang mga amount ng increase, hindi pa officially released ang exact figures. Pero based sa mga nakaraang pronouncements ng ang minimum pension ay tumaas na from 2,000 to 3,000 monthly. Kung kayo ay may mas mataas na contributions noon, mas mataas din ang increase ninyo. Ang payout schedule ay monthly pa rin, usually sa unang linggo ng bawat buwan. Kung electronic ang payout ninyo, mas mabilis. Kung paper check o cash card, minsan may delay ng 3 tandang bawas 5 araw. Tungkol naman sa Universal Social Pension, ito ay ibang programa. Ang House Bill 10423 ay naipasa na ng House of Representatives na nag-seek na i-expand ang current social pension program para sa lahat ng senior citizens, hindi lang sa mga indigent. Pero mga lolo at lola, huwag kayong mag-expect ng I-12,000. Ang proposed measure ay nagsasabi na ang monthly stipend para sa non-indigent senior citizens ay magsisimula sa 500. Sa loob ng 5 taon matapos ang law na ito, lahat ng senior citizens ay entitled sa Universal Social Pension na 1,000, hindi 12,000 ngayon. Para sa mga current na indigent seniors na nakakakuha ng Social Pension for Indigent Senior Citizens or SPIS, kayo ay nakakakuha ng monthly stipend na 500. Pero sa ilang lugar, may mga indigent seniors na nakakakuha na ng 1,000 monthly. Kung hindi pa kayo registered sa SESC, para sa programang ito at qualified kayo as indigent senior, pumunta sa inyong local SESC office. Mga importante nating kaalaman tungkol sa pension increase. Una, hindi automatic ang increase. Kailangan ninyong i-check ang inyong account sa TETO website o pumunta sa branch. Pangalawa, may mga clawback provisions. Kung nalaman ng SSS na may mali sa inyong contributions noon o may overpayment, mababawas nila sa inyong pension. Pangatlo, ang increase na ito ay taxable income. Kung umabot ang total annual income ninyo sa 250,000, kailangan ninyong mag-file ng income tax return. Para sa payout strategies, mga lolo at lola, hindi lahat ng senior ay alam na pwede ninyong i-time ang claim ninyo. Kung kayo ay may retirement pension at may GIS din, pwede ninyong i-coordinate ang timing para hindi kayo matax ng sobra. Ang secret dito ay i-spread ninyo ang mga claims ninyo within the year para hindi kayo ma-push sa higher tax bracket. May mga hidden benefits din na hindi alam ng maraming seniors. Kung kayo ay isa pensioner at may disability, may additional benefits kayong pwedeng maklaim. Kung may dependents kayong may disabilities, may dagdag din ang GIS naman, ay loyalty bonus para sa mga long-time contributors. May mga seniors din na entitled sa 13 DA month pension pero hindi nila alam.
mga practical tips para sa mga sasama sa Universal Social Pension kapag naging batas na ito. Una, prepare na ninyo ang inyong requirements. Birth certificate, valid AIDS, barangay certification of indigency kung applicable, at medical certificates kung may health conditions kayo. Pangalawa, mag-register na kayo sa PhilSys kung wala pa kayong national ID dahil magiging requirement ito sa mga government programs. Para sa mga may ISE o GSIS pension na, huwag kayong mag-worry na mababawasan kayo. Ang Universal Social Pension ay additional benefit, hindi replacement. Pero may catch, kung ang combined income ninyo ay umabot sa certain threshold, baka matax kayo ng mas mataas. Kaya important na makipag-consult kayo sa tax professional, lalo na kung may ibang source of income pa kayo. Mga red flags na dapat ninyong iwasan. Una, huwag kayong magbabayad sa kahit sino para sa pension applications. Free lahat ng government services na ito. Pangalawa, huwag kayong magtitiwala sa mga nag-promise ng instant approval. Lahat ng government processes ay may proper procedures. Pangatlo, huwag kayong magbibigay ng exit o online password sa kahit sino, kahit sa mga kamag-anak ninyo. Para sa mga nasa probinsya, ang FECBU ay nag-conduct ng regional rollouts. Hindi sabay-sabay lahat ng lugar. Check ninyo sa inyong local ZASVIG field office kung kailan ang schedule sa inyong area. Usually, nagsisimula sa mga highly urbanized cities tapos kumalat sa municipalities. Ang payout mechanism ay through land bank, o mga partner rural banks. May special consideration din para sa mga overseas Filipino workers na naging seniors. Kung kayo ay UC before at naging senior na, pwede kayong mag-apply ng ISSD pension kahit nasa ibang bansa kayo. May partnership ang ISSD sa mga embassies para sa payout. Para sa Universal Social Pension naman, kailangan physically present kayo sa Pilipinas para ma-qualify. Ang aming advice sa mga seniors na may multiple benefits, GSIS, at makakakuha pa ng Universal Social Pension. Mag-create kayo ng payment calendar. I-list ninyo lahat ng expected payments ninyo every month para hindi kayo ma-confuse. Keep track din ng mga tax implications. Kung combined ang lahat ng benefits ninyo ay umabot ng S20,000 monthly or 240,000 annually, subject na kayo sa income tax para sa mga may health conditions. May additional medical benefits kayong pwedeng maklaim sa TSE at GSIS on top ng pension ninyo. Ang Universal Social Pension din ay specifically designed para sa mga medical needs ninyo. Hindi lang para sa daily subsistence kundi para rin sa healthcare expenses. Mga lolo at lola, ang September 2025 ay simula pa lang. Ang SST Pension Reform ay 3 taon na program, meaning may mas mataas pang increases na darating sa 2026 at 2027. Ang Universal Social Pension naman, kapag naging batas na, magkakaroon pa ng implementing rules and regulations. Kaya important na updated kayo sa mga developments. Finally, huwag kayong mahiyang magtanong sa mga government offices. Karapatan ninyo na malaman ang lahat ng benefits na entitled kayo. Kung hindi kayo comfortable na pumunta physically sa mga offices, pwede ninyong i-assign ang mga trusted family members ninyo as authorized representatives. Just make sure na may proper documentation para sa authorization. Mga kapamilya, ang retirement benefits ninyo ay hindi regalo yan. Pinaghirapan ninyo yan through years of work at contributions. Kaya claim ninyo lahat ng entitled kayo at huwag kayong mapag-iwanan sa mga pagbabagong ito. Remember, knowledge is power, lalo na pagdating sa inyong financial security sa senior years ninyo.